Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron na naman tayong kakaibang pag-uusapan ngayong hapon. Ito, ah, ito yung video, no? Yung kay Derek Monasterio. A video of actor Derek Monasterio serenading a candidate during the coronation night of Binibining Davao de Oro 2026 has stirred backlash online. Some netizens raised concern over the contestants' apparent discomfort during the segment. Di ba? Sa ibang ulat, ano din inamin niya na na hindi daw komportable din. Panoorin nga natin yung video. Wait for me to come home. What is the fit? The inside and I push you back when you were 16. Sobra naman kasi ito, men. Alam ko yung tradition na yan, no? Pag yung sa mga probinsya, yung mga beauty queen, or mga pageant na ganyan, yung may nagsiserenade. Kalimitan mga artista yung gumagawa niyan eh. 'Di ba? Mag-hire sila ng artista para i-serenade. So, ito yung dito na baliw yung mga yung mga netizen na panood. Still heartbeat where I should be. I keep it deep within your soul. Mukha talaga siyang hindi komportable. And if you hurt, oh, that's okay, baby. Only words bleed inside this pages. You just hold me, and I won't let you go. Ano, dahil artista ka? I remember how you under the lamppost back on 6th Street. Hearing you wait for. Dahil artista ka, pwede nang magganyan, men. Sabi nung iba, hindi ka pala komportable, bakit hindi mo sinaway? Hindi ang tawag kasi dito, professionalism. Siyempre, ayaw mo namang ilaglag yung si Derek Monasterio. Pero nakikita kasi dito, hindi siya komportable talaga. 'Di ba? Pwede ko sabihin na, hindi, gustong-gusto mo din. Nung una siguro ganyan, pero nung tumatagal na, parang, medyo na talaga siya Iniiwas niya na yung niya alam mo yun, nakikisakay na lang siya. No? O, nilalayo niya na yung ulo niya parang, alam mo ha, porkit artista ka ha. Pero yung yung issue na yan, ang sabi dito kasi dito sa ng PEP, no. Binibining Davao de Oro 2026 runner-up Sam Alderiano clarifies that the viral social media serenade issue with Kapuso actor Derek Monasterio has already been settled. Okay na. I want to make it clear that Mr. Monasterio and I have already communicated and the matter between us has been settled. He personally reached out to apologize and assure me that he will be more mindful in the future so that a situation like this will not happen to anyone again. Okay naman na pala. At least, nag-reach out si Pero ano ba yung nasa isip niya nung time na yan, kung bakit niya ginawa? Na naghipo-hipo siya ng ng tiyan ng kandidata, 'di ba? Hindi talaga maganda tingnan Parang may nangyaring ganyan alam niyo kay Richard Gere dati, yung sa India naman yata yun. Ang ginawa naman ni Richard Gere noon, kinis niya ng kinis yung akala niya siguro porkit porkit Hollywood actor siya, uubra na yung ginagawa niya. Sometimes kasi well, ayoko namang dikdikin si Derek Monasterio. Nagkakamali naman tayo lahat, 'di ba? Pero sometimes ang
dapat nating gawin ay pinag-iisipan talaga muna. Hindi lang si Derek mo, lahat tayo ganyan. Hindi lang pagdating sa ganyan bagay, sa lahat ng galawan natin, lalo na kung tayo ay public figure, 'di ba? Kasi may umiidolo sa iyo eh. Yung mga umiidolo sa iyo pag napanood 'yan, oy, nakalusot pa pwede pala 'yon, 'di ba? Ikaw magiging modelo ng mga 'yan eh. So, yun lang naman. Kala niya uubra yung pagiging pogi niya. Wala eh, ganun talaga eh. Next. Next naman tayo. Ito regarding dun sa nakaraang pagtaas ng gasolina. Ako nga kahit hindi ko pa dapat hindi ko pa dapat pagasolinahan yung motor ko na bago, na fully paid. Pinagasolinahan ko na rin. Siyempre naki-hype tayo mga men, di ba? Haba ng pila kaya kagabi yata bago mag alas 12. 'Di ba? So nagva-viral yung mga kanya-kanyang mga nag-hoard ng gasolina. Ayan oh, ang daming mga kababayan nating gumaganyan. Tapos meron dito, may issue dito eh. Bawal daw 'yan. Bawal ba 'yan? I don't know, walang bawal ba yung alam kong bawal mag-hoard yung mga gasoline company. Pero ito nakalagay, netizen goes viral on threads for uploading a photo of her hoarding gasoline. Ano sabi niya dito? Okay na to. Full tank sagad, 3 gallons ng diesel sa pilitan for 4 months consumption. Work, bahay lang muna. Wala muna ang extra activities. Sulit din paglalakad ko kanina from Putatan, Alabang. Nakahanap lang ng galon and gas station na pumayag mag-extra refill. Hak. Pero, hindi, ano ba yung mapapala nyo pag pinost? Kung unang-una, hindi ko alam kung illegal ba itong gawain na to o hindi. Wala ko idea eh. I mean, illegal ba yan yung ganyan to? Alam ko bawal eh. O granting na bawal Katulad ng mga ibang nasisita online. Kapag hindi kailangan i-post, huwag nyo ipopost. Ano ba yung mapapala nyo pag pinost yan? Yung ganyang bagay. Feeling nyo ano ba kayo? Mas ahead kayo sa mga ibang tao? Sakit ba ng Pinoy yan na magpapansin? Hindi ko nakikita yung benefit niyan eh na oy, ako meron akong ano ba mapapala diyan pag pinost nyo? Lalo na sa panahon ngayon na syempre magkakainggitan pa yan eh. Kasi may mga gasolinahan yata na hindi pumapayag na ganyan, di ba? Tapos meron pa akong nakita kanina yung malaking container sa yun naman ay binidyohan ng ibang tao. Pero kung ikaw, bibidyohan mo yung sarili mo na magganyan, hindi ko nakukuha yung yung reason, papansin ba yan? Tapos pag ikaw ay nasita, ikaw ay nabash, kakamot ka ng ulo. Kahit pa sabi mo legal yan or hindi bawal, alam mo naman nasa krisis tayo ngayon. Huwag ka nang magganyan sana. Well, na-post mo na. Wala na tayong magagawa doon, no? na-post niya na yung ganyan. Kaya lang, syempre, yung mga may inggit sa'yo, pagdusahan mo. 'Di ba? Tiisin mo na na magbasa ng mga masasakit na salita. 'Di ba? Next. Ito meron ditong post. Sabi ganun dito. In His time, God acts swiftly. I am the Lord
in its time I will do this swiftly. Sabi niya ganun. Isaiah 60:22. Kasi merong may nagsisirculate na video na may road accident na nangyari. Ngayon, nung nakita nila, walang 16 daw ang injured pero walang namatay. Walang namatay daw. Ngayon, nakita kasi nila na may quotation daw ng Bible. Yun ang reason kung bakit nakaligtas. Ayoko maging killjoy, pero ito po ay confirmation bias. Well, nasa sa inyo din naman yan kung paano nyo tatanggapin. Pwede naman tanggapin nyo na dahil doon sa Bible verse na sinulat ay nakaligtas sila lahat. Pwede naman, malay mo, Diyos din naman na may, sa totoo lang, kaya kayo nabuhay, Diyos din naman na may gusto dun eh. 'Di ba? Mas maganda yun nalang isipin nyo, niligtas kayo ng Diyos. Para kasing sinasabi nyo kasi, na kapag wala nitong tatak na ganito, ba't araya? Siguro in-AI to, no? Kung walang tatak ng Isaiah dyan na Bible verse, hindi sila makakaligtas. 'Di ba? 50-50 ang chance sa accident. Ito ay confirmation bias lang ng tao. I don't think na walang kinalaman yung Bible verse na yun sa pagkaligtas nila. Ang may kinalaman dyan yung Diyos mismo. Iniligtas sila ng Diyos. Yun ang mas magandang isipin kaysa iniligtas sila ng Bible verse na nakatatak. 'Di ba? Well, yun lang naman ang mga pinasa sa akin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.